Kaibigan, ito problema natin, di ba? Pera. Paano dadami ang pera natin kung maliit lang ang income natin? Di ba? Mahirap po ito gawin. Actually, mahirap tong video na ituturo ko sa inyo. Kaya wina-warningan ko kayo, mahirap ang tips na to. Pero nagawa ko to sa sarili ko. Minsan, ito na lang talaga ang paraan para kumita kayo ng pera. Kasi dadami pera mo kahit maliit ang kita. Pero bago ko sabihin sa iyo yung 5 tips ko, meron muna ako konting explanation para matanggap nyo. Kasi I'm sure marami dyan magagalit agad. May mga hadlang dito sa 5 tips ko. Kung kayo ay mayabang katulad nito, konti lang ang pera, yabang na, mahal na nung salamin niya, mahal pa ng relos niya, yabang niya sa lahat, hindi to para sa'yo. Kung gusto mo magpasikat sa barkada mo lagi, hindi rin tong tips para sa'yo. Kung mas mahalaga sa'yo ang sasabihin ng mga kaibigan mo, kailangan may Louis Vuitton ka, hindi to po para sa'yo. Ang goal natin, dumami ang pera mo kahit maliit ang kita mo para may future ka, para maging masaya ka. Kung di ka marunong magpigil, yan, gusto mo agad, pag meron ka nakitang pagkain o gamit, bili agad. Hindi po to para sa'yo. Si John Rockefeller, napakayaman to sa Amerika. Meron siyang foundation, 100 million dinonate niya sa gobyerno. Kita mo, sabi niya, dapat matipid. Matipid is essential to well-ordered living. May order ang living mo. Marami nagsasabi, ang habit na pagtitipid, isang pag-aaral yan. It fosters every virtue. Patient ka, kalmado ka. It teaches self-denial. Marunong ka mag-sacrifice. Cultivate sense of order. May order Ito lang gastos, ito lang ang kita. Trains to forethought. Kaya mo mag-isip sa future mo. And broadens the mind. Tunay po yan. May foresight. Number 1, maging masaya sa murang paraan. Okay? Explain ko mamaya. Yung iba, kailangan masaya. May bag na mahal. Kailangan mamahaling gamit. Pwede ka maging masaya sa murang paraan. Explain ko mamaya. Planuhin kung kailan magpapakasal, kailan makikipagtalik, gaano karami ang anak. Ako, planado ako, 2 lang. 2 lang kaya ko Huwag magdami ng mga partner, ng mga kabit, at mga bisyo. Kung ano man yung bisyo mo, sugal, sigarilyo, kung ano man yan. Number 4, sanayin ang habit ng pagtitipid. Habit siya Pag nahabit mo na yung gastos, lahat ng gastos sa supermarket, gastos sa kaibigan, gastos sa pagpili, nandun na Pero pag sinanay mo yung sarili mo mag-compute, yung habit na pagtitipid, matututo ka, magugulat ka, makakaipon ka. Kasi self-control. Kaya number 5, pinakamahalaga, huwag emotional. Kalmado ka lagi. Ang pag-ipon ng pera, it takes many years. Ang paggastos ang araw lang. Isang araw ka lang magwala, maging emotional, maiyakan ka, may lumuluha, nahingian ka, na-scam ka, napakabilis mawala. Magwaldas ka lang, mag-travel ka lang ng ilang lugar, napagod ka, inatake sa puso, ubos ang pera mo. Pangmatagalan to. Bakit tayo nag-iipon? Para may pera ka hanggang sa dulo, pati sa mga anak mo. Ito na yung 5 explain ko isa-isa. Katulad nito, sabi ko medyo mahirap to. Pero dapat, raising a child, tingnan mo sa Amerika, magkano ang gastos? Isang bata lang. Yung bata, magkano yung pang-check up niya? O paano kung may sakit pa yung bata? Diba? Paano kung may congenital problem? Di ubus tayo. Baro niya, miscellaneous. Kakainin ng bata, gatas. Ang mahal ng gatas ngayon. Pag-aaral niya, libro. O pag-aalaga. Bahay, transportation, ito hanggang 18 years old. Tingnan mo to sa US, ilang milyon inaabot. Sa Pilipinas, siguro, 500,000. Kulang pa yun kung gusto mo magandang pag-aaral. Diba? Bawat bata yan. Sasabihin ng iba, gusto ko maraming anak Pwede naman. Pwede maraming anak kung gusto nyo. Kaya lang, kaya nyo ba gastusan? Lalo na yung mga kababaihan.
teenager pa lang, 15 years old, 16 years old, nanay na. O, paano ka pa mag-aaral? Paano ka pa magiging doktor, nurse, o lawyer? Ay may anak ka na at age, teenager. Isang pagkakamali, matatapos eh. Matatapos yung life mo eh. Malilihis ka eh. Kaya yung partner nyo, napakahalaga yung pagpili nyo ng partner. Kung makahanap ka ng bilmoko na babae, kahit maganda yung babae, baka maubusan ka. Buti to si Doc Lisa, matipid eh. So, hindi ko naman sinasabi ito talaga straight up. Mahal to eh. So, tingnan mo, ilan anak ang kaya mo, ilan ang plano nyo, ha? Sabi ko, wag magagalit. Next, impulse buying. Ang dami sa kababayan natin, nakakita lang ng pagkain sa supermarket. Wala na planning. Bili ng bili. Kaya nga sa counter ng supermarket, doon nilalagay yung mga sweets eh. Kasi alam nila yung mga tao, wala nang control. Naglalabas na ng pera, dudukot doon eh, di ba? Extra gastos yun. Self-control failure, yan. Emotional conflict. Kailangan marunong tayo magtiis. Tingnan mo, Doc Lisa, spending habits ng students. Ilang percent sa gadget, ilang percent sa pagkain, sa baro, sa sapatos, sa mga bag. Ang point is, at least alam niya yung gastos niya. Di ba? Travel yung isa. Travel ba yung isa? Ito, focus mo, Doc Lisa. Itong bata, sasabihin mo, dito matipid siya. Pack lunch lang siya, 50 pesos. Ang galing nang gumawa nito eh. Kung sino ba gumawa niyan. Ito, kumain sa fast food, 80. Wala nang 80 na fast food ngayon. 2-piece chicken, 150 net. Public transport. Ito, nagta-taxi. Diba? Ito, kape lang. 3-in-1. Ito, ibang klaseng coffee niya. Social siya. Magkano yung kape mo? 200 pesos. Walang sigarilyo. Tubig lang. Healthy pa siya. Walang beer. Ang laki na natipid niya. Pack snack siya. Nakatipid siya na 200 a day lang siya. Yung kabila, 660 a day. Diba? Sasabi. Gastos yun. Gastos to, 660. 200, Isang 200 lang. 65. Oo. Sasabihin mo, Doc, 400 pesos lang yan, baliwala yan, bata pa yan eh. Hindi po. Kung ano yung habit niya nung bata siya, yun ang habit niya pag matanda siya. Kung ano yung luho niya nung bata siya, yun ang luho niya pag matanda siya. Kaya sanay ako sa wala eh. Sanay ako sa wala. Alam ko ano mahalaga, ano hindi mahalaga. Ito Ito rin, maraming matatamaan, huwag magagalit Hindi ko kayo pinapatamaan, hindi ko kilala ang mga buhay ninyo. Ang isang malaking gastos, yung big amounts di ba? Yung anak, bisyo, travel, ang laki ng gastos sa travel. Kahit travel ka lang sa Pilipinas, lalo na travel sa abroad, napakamahal. Oo, kaya uso nga staycation save money, relax ka pa. Hindi ko sasabihin, gusto ko mag-travel walang problema. Pero sana yung travel nyo, pwede nyo gawing once a year lang. Di ba? Hindi naman kailangan 5 beses isang taon. Tsaka ako, pag nagta-travel ako, may purpose, may pupuntahan. Kasi, sasabihin mo, kailangan ko mag-travel. Kung mayaman ka, pwede. Yung mga mayayaman, nagta-travel, paminsan-minsan, pero at least, ini-enjoy na nila. Pero kung konti lang ang pera mo, tapos nagta-travel ka, kahit sabihin mo pa, budget airplane, budget hotel, budget, alam nyo, huwag magagalit. 1 week in travel, okay nga, budget ka lahat. Pero yung utak mo, wala sa pagkita ng pera. 1 week enjoy. Yung classmate mo, 1 week nag-iisip paano kumita. 1 week nagbebenta. So yung pera mo, kahit konting gastos, bumabagsak. Yung classmate mo, nagtiis lang 1 week, pataas siya ng pataas. Diba? Sabi mo mas masaya ka, baka mas masaya ka initially, pero after 10 years, mas masaya yung may 1 million sa bank account o 2 million sa bank account. Tapos ikaw, paano kung magkasakit yung anak mo, o hingi na naman, o paano yung pang tuition, o wala na naman. Diba? Hindi pwede ganun Hindi pwede you only live once You only live up to, dapat hanggang matapos. Hanggang matapos ang buhay. Hindi pwede yung ngayon lang ubusin mo na agad. Being thrifty means spending money only on what is important. Yun ang gagastusan. Yung mahalaga at using resources wisely.
Iniisip ng mga tao, "Oh, Doc, sobra ka naman tipid." Oh, matipid ako sa ibang bagay. Pero sa ibang bagay, ginagastusan ko pag kailangan. Parang vlogging, no? 'Di ba? Hindi ko naman kailangan ganito karaming gamit eh. Meron nga ako, nakita, vlogger. Oh, wala akong pinapatamaan ha. Imagination lang to. Ang dami niyang gamit, kompleto. Eh, wala pa naman 1,000 yung followers niya. Ang point ko, wala yan sa dami ng equipment. Content is key. 'Di ba? Kasi minsan bili ka ng bili, hindi rin naman hindi rin mag-i-improve eh. Dapat yung content muna. Okay? Hindi, may basic equipment ka, isang camera, isang ganyan, pwede na. Daanin mo na sa utak. Okay? May taong cheap. Sasabihin mo, baka cheap yung tinuturo mo, Dok. Hindi tayo cheap. Matipid tayo, frugal. Ang cheap na tao, gusto lang talaga magtipid kasi matipid siya. Kahit ma-hospital na, ayaw pa rin niya. Kahit pati sa gamot niya, ayaw pa niya. Gusto lang niya magtipid. Hindi tayo ganun. Frugal tayo, wais tayo. Gusto natin yung bibili natin may halaga. Binibili natin yung kailangan sa tamang presyo. Tinitipid natin para makabili tayo, makagastos tayo sa mas mahalaga. At nag-splurge tayo, gumagastos din tayo paminsan-minsan. Pero controlled siya. Okay? Nakikita nyo, binabago ko isip nyo. Yan, no? Why being thrifty is a good thing. Pag frugal tayo, matipid tayo, may pera ka sa bangko sigurado, stress-free ka, mas matalino, mas sensible, mas smart ka. Yan. Okay. Ngayon sasabihin mo, Dok, tipid mo naman. Actually, ako, to be honest, bihira kami mag-abroad ni Doc Lisa. Hindi pa ako nakapunta ng Paris, Vienna, pinapanood ko lang eh. Italy, kahit yung Eiffel Tower, hindi ko pa napupuntahan. Matipid pa kasi ako eh. Wala pang purpose eh. Siguro kung may purpose. Kasi pag gumastos ako doon, gagastos kami at least 500,000. Baka more. Ngayon, baka 700,000 gagastusin ko. Pwede ko, kaya ko gastusan yung 700,000. Why not? Diba? Kaya ko mag-trip 3 beses ang taon. Kaya lang, dami humingi sa akin ng tulong. Kita mo na itong video sa comment. Ang dami, Dok, pahingi ito, may sakit, mamamatay, kailangan ng 20,000, yung anak ko mamamatay. So, ako, pagdating sa may humihingi, kahit hindi ko mabibigay lahat binibigyan ko. Doon ako masaya. Doon ako hindi matipid. Tapos, para kumita ng pera, para magtipid, kailangan alam mo bakit ka nagtitipid. Hindi tayo nagtitipid para lang gusto natin magtipid. Kailangan meron kang purpose. Gusto mo tumulong, gusto mo may project na maganda, para may purpose yung pagtitipid. Katulad nito, matipid ako, pero during the pandemic, nagbigay kami ng 1,100 kaban ng bigas. 2 million na gastos namin dito. Oh. Ngayon, may bago kaming show. May bago kaming show sa isang channel. Tinatansya ko magagastos ko per year. Ang tansya ko, abot ako. Kasi yung show, libre. Pero yung tulong sa kababayan, hindi libre. Tinatansya ko, gagastos ako mga 3 million in a year. Oh. Matipid ako sa iba, pero pagdating dun sa 3, parang wala akong choice eh. Kasi tulong yun eh. Oh, tulong yun sa mahirap eh. Dami-dami, daan-daan matutulungan natin eh. So, pagdating doon, hindi ako nagtitipid. Sa travel, sa anak, sa sarili, yung mga hindi kailangan, doon ako nagtitipid para magawa ko yung gusto ko. Kasi dito ako mas masaya. Ito, nililinaw ko. Sabi ko sa'yo, kakaiba video ko. Lahat ng turo namin sa inyo, libre. 2007, wala pang monetize sa Facebook, YouTube, nandito na kami. 15 years ago, kami pa lang nga nagbablog eh. Diba? Konting-konti lang kami noon. Diba? Sa wala akong pakialam, may pera, walang pera, gusto ko mababuhay nyo. Wala kaming binebenta o wala kaming binebenta. Kung meron kayong nakikitang product, fake po yun. Diba? Inuulit-ulit ko, fake po yun. Wala akong binebenta. Wala kaming agenda. Wala ko hihingin sa inyo. Gusto ko lang humaba buhay nyo, yumamang kayo. Si God na bahala sa reward ko. Okay? Masyashock kayo anong plano ko. O sabihin mo, didiretso ko sa inyo. Anong gagawin mo? Tipid ka ng tipid, turo ka ng turo. Anong gagawin mo? Ito lang ang goal ko eh. Okay. I'll be very honest with you. Ang buhay ng tao maiksi. Maka 20 years pa ako, swerte. Maka 10 years ako, swerte. Diba? Ang goal ko lang, pag namatay ako, at least ginawa ko lahat, bahala na si God. Kung may Diyos,
baka may kwarto tayo dito. Kung walang Diyos, di wala. Diba? Pero mas long term ako mag-isip. Mas gusto ko dito. Ay, yung mga korap na politiko, sigurado wala dyan. Baka na dun sa baba-baba. Diba? Yun ang habol natin eh. Tanggalin mo lang yung corruption, billion-billion na matutulong. Okay? Na-explain ko na sa inyo, babalik ko sa mahalaga. Dadami pera mo kahit maliit ang kita. Masaya ako sa mura, pero magastos ako sa ibang bagay pag sa pagtulong. Pinaplano ko dami ng anak ko. Bakit dalawa lang? Kaya ko mag 3 or 4. Sabi ko yung gagastusin ko sa pangatlo, pang-apat, yung mga anak na mahihirap na lang tutulungan ko. Para may chance kami makatulong ni Doc Lisa. Bawasan ng bisyo, habit ng pagtitipid sa maraming bagay, pero doon sa mahalaga, doon ako naglalaan. Okay? At wag emotional. Diba? Wag sunod-sunod sa iba. Okay? So yan po, tuloy-tuloy lang tayo sa pagtulong. Napakatagal na nito, 25 years na to. Kasi may nagsasabi, bago lang kayo. Hindi, ito parang 30 years old pa lang ako dito. Almost 27 years ago. So sana po nakatulong tong video. Yung pagtitipid, ginagawa ko to sa sarili ko. Sana magkaroon tayo ng ganung mindset. Ito lang talaga yung paraan eh. Tapos pag yan ang mindset nyo, unti-unti, yayaman kayo. Dadami yan. Pag umabot na ng milyon-milyon ang pera mo, ito pa rin mindset mo, dadami yan talaga. Alam to ng mga matatanda. Sana matutunan ng mga bata. God bless po.